Magdamagang binantayan at gusto pa sanang samahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tauhang nasa custody ngayon ng House of Representatives. Dahil po yan sa na-cite in contempt dahil sa umano'y pagtangging ibunyag kung paano ginastos ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon naman po sa mga kongresista, pakikiusapan po nilang lumabas na sa Batasan Complex ang Vice Presidente at hayaang matapos ang 5 araw na detensyon ng tauhan nito sa Kongreso. Pero ayaw pa rin pong umalis doon ng Pangalawang Pangulo na itinuturing naman ng mga mambabatas na pagpapakita lamang ng kawalan ng respeto ng Vice Presidente sa security protocol ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kunin natin ang update sa live report ni Vic Suminta. Vic, tama ba? Nandiyan pa rin ba? Tama, Alex, kinumpirma ng Office of the House of Representatives Sergeant at Arms na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng compound ng Batasan Complex si Vice President Sara Duterte at patuloy na binabantayan ang kanyang nakakulong na Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Umaasa sina House of Representatives Sergeant at Arms Retired General Napoleon Taas at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Congressman Joel Chua na madadaan sa pakiusap si Vice President Sara Duterte na lumabas na ng compound ng Batasan Complex. Sinabi ni Taas na hanggang ngayon ay nasa loob pa ng House of Representatives Detention Facility si VP Sara kasama ang kanyang nakakulong na Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na pinatawan ng 5 araw na contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa pagtanggi na ibunyag ang kanyang nalalaman kung papaano ginastos ang kine-question na confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. As far as yung kailan siya aalis is yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun nung approval ng aming butihing chairman na indeed inaprubahan ko yung pagbisita doon sa detention facility. Ayon kay Taas, hindi naman kailangan na kaladkarin pa si VP Sara palabas ng Batasan Complex dahil isa siyang abogado at alam niya ang patakaran ng Kamara bilang isang institusyon. Inihayag ni Taas ng visiting hours sa mga nakakulong sa House of Representatives ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa mga araw na may sesyon mula Lunes hanggang Miyerkules at alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 7 ng gabi sa mga araw na walang sesyon Huwebes hanggang Sabado at bawal ang dalaw sa araw ng Linggo. However, pagka po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede po ating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Inihayag naman ni Congressman Chua na sumulat si VP Sara sa House Committee on Good Government and Public Accountability na humihiling na masamahan niya si Attorney Lopez hanggang Lunes sa detention facility subalit hindi ito pinayagan. Sinabi ni Chua na sumulat din si Congressman Paulo Duterte na humihiling sa kanyang opisina na lamang ikulong si Attorney Lopez sa Southwind Annex ng Batasan Complex subalit hindi rin ito pinayagan ng komite. Sumulat din sa komite si Attorney Lopez na humihiling na magkaroon ng kasama sa kulungan. Ito ay pinayagan subalit ang dapat niyang makasama ay isang immediate na miyembro ng kanyang pamilya. Pinayagan din ang hiling nito na mabisita siya ng kanyang personal na doktor basta may koordinasyon sa Office of the Sergeant at Arms. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga
personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. Binigyang din ni Chua kung ipipilit ni VP Sara na manatili sa loob ng Batasan Complex kahit ito ay sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ito'y pagpapakita ng kawalan ng respeto sa security protocol ng Kamara. Wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po ng as long as within the bounds of law ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Niliwanag naman ng Office of the Sergeant at Arms na walang parusa sa mga lalabag sa security protocol ng Kamara at ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente na pangalawang Pangulo pa ang hindi sumusunod sa security protocol ng Kamara. Alex, si Vice President Sara Duterte ay dumating dito sa detention facility ng Kamara kagabi alas 8 at nung sumapit ang alas 12 ng hating gabi, siya ay tumuloy sa tanggapan ng niyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na matatagpuan sa South Annex Wing, Room 304 nitong mababang kapulungan ng Kongreso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang Vice Presidente sa Batasan Complex. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, ang tanong ng taong bayan ngayon, paano ito mareresolba, lalo't ito ngayon ay senaryo ng banggaan ng dalawang tanggapan ng mga matataas na sangay ng pamahalaan? Alex, ang sagot sa atin ni General Taas, ang Sergeant at Arms ng Kamara, pakikiusapan niya si Vice President Sara Duterte dahil tinuturing niya itong mista dahil siya pala ay adopted ng Class 1984 ng PMA. Kaya sabi niya, umaasa siya na yung pagiging magmista nila ay makikinig si Vice President Sara Duterte kay General Taas. O pagpalagay natin, Vic, na magmatigas si Vice President Sara. So ano mangyayari dyan? Mananatili pa rin sa dyan sa Kamara? Palagay ko, Alex, mananatili dahil wala namang parusa. Ang ayaw naman nilang kaladkarin na palabas dito sa Batasan Complex ang pangalawang Pangulo. Pero ang sabi nga nila, dapat respetuhin ng pangalawang Pangulo ang umiiral na security protocol dito sa Kamara. Dahil ang sabi nila, tinuturing ni General Taas na ito ay security nightmare para sa kanila na mananatili sa loob ng Batasan Complex ang pangalawang Pangulo dahil nangangailangan ito ng maraming security personnel, Alex. Sandali, si Vice President, kasama ba niya dyan sa loob ng Kamara ang kanyang security personnel rin? Kasama niya, Alex. Sila yung nagbabantay mismo sa kanya doon sa kwarto ni Congressman Paulo Duterte. Pero paglabas dito sa may detention facilities, ang talagang nananagot dito ay ang Office of the Sergeant at Arms, ang kanyang mga tauhan. Okay, linawin natin dito, Vic, ang pangalawang Pangulo ay wala naman siyang request o kahilingan sa liderato ng Kamara na palayain itong si Attorney Lopez. Walang ganon, Alex. Ang sulat na ipinadala niya sa House Committee on Good Government ay samahan niya si Attorney Lopez hanggang araw ng Lunes. Dahil si Attorney Lopez pinatawan ng 5 araw na contempt ng komite. O sige, maganda yun. Dalawa sila nasa kulungan o nandyan sa mismong Kamara. Hindi ba sila natutuwa doon, yung mga mambabatas? Hindi naman siya pinapayagan, Alex, na matulog sa tabi ni Attorney Lopez, kaya siya ay pumupunta sa opisina ng kanyang kapatid doon sa South Wing Annex, Alex. Okay, sige. Antabayan na natin kung ano magiging ending nito dyan o sa Kamara. Kung ano yung mga eksena ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you so much. Vic, sumintak mata natin dyan o sa Lower House. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.